So, good day to each and everyone. Back again with our task number 4, no? In this task, we will gonna perform on how to do the dictionaries, no? We will gonna use the dictionaries, no? In this part, we will create a student IDs where the student IDs are the keys, and the values of those keys are the student names. So before we start, no, in our coding, no, allow me to give you a short introduction, no, on what is dictionaries. Dictionaries is simply a stores information in key value, no, in key values or tatawag nating keys. Kumbaga, this is storing, it's like that, this tupos in storing those information. However, ang way paano silang i-identify or paano natin sila mahanap is those keys or yung kanilang key values. Those key values are the one who are make them different from the other informations. Kumbaga, mag-store tayo ng information gamit ang mga key values natin or yung mga number keys natin na values. Kumbaga, those number keys are the numbers that makes them different from any other informations. Like yung sa atin, ang ating pinagkaiba po is yung ating mga IDs, our number IDs are different from each other, our SIM cards are different from each other, and other ID numbers. So, it is therefore basically, no, we are talking more about specific informations, no? If we are looking for another key values, therefore that key values that is not just rely on there, but there are some more informations under that key values. So that is the purpose of dictionary. It's like a live dictionary, real life dictionary, storing those information with the use of key values para hindi na tayo ma-hassle. Nandun na sa isang information in just one key value. Hindi na tayo maghahanap pa ng mahirapan. So, without further ado, let's start decoding. So in this part, we are asked, in this task, we are asked to create 5 ID student number keys, wherein those IDs are the key values of those students. So those key values contains the name of those students. So in this part, I guess I will create 3 names of students or 3 key values. No, I will use their IDs, whatever number it is. So let's start the coding. Okay. And I will share the screen right here. Alright, let's start the coding. So in this part, I will put the names. Names is a variable, no? Names, ayan, equal, no? And opening bracket. And then this is the part wherein maglalagay na tayo ng ating key values. After ng key values, maglalagay tayo ng names. Yung names na yun, siya yung kino-content ng key values natin. So in this part, I will think of first key value, no? Whatever number it is, as long as ma-differentiate siya sa ibang values. Okay? So in this part, I will use 11, no? 1100, ayan, no? 1100. I'm sorry, I forgot to put comma, no? Supposedly, dapat ganyan yan. And then key, andyan. And another comma. Which is, yung content niya is, sabihin natin si John. Okay, John. John, ayan. Si John. At sabihin natin, number is 8. Ayan. Ayan. Asing comma, no? And comma. Okay, sa part na to, bigyan ko ng number 8, sabihin natin yung number 8 is scores. It's just an additional information. So, I'm gonna put here another name na naman at other key values. So, in this part, I will put yan, the number, no? I guess 11001, no? Indicating the second key values. Okay? Ayan, then that, no? Open bracket, ayan. Sabihin ko na lang, name ko lang nakalagay dito, Bim. Ayan. Bim. And then, I'm gonna put the number here. O yung sabihin natin, score na lang natin. Lagay, ganun. Sabihin natin ang score dyan is 8. Sabihin ko ang score ko ay nasa 9. Ganun, 9. 39. Yan. This is just an additional value.
It's okay if wala tayong number nilagay. Pero in this part, maglalagay lang tayo ng number or scores. Say. So, I will gonna add another one, no? Para tatlo sila. To see if the magic happens. No? Yan. We're gonna have the quotation mark, no? And then the number 11002. Yan. 1102, 1101. Yan. Tapos, another quotation mark. And we're gonna put 2 dots, no? And then open bracket. I'm gonna mention here the name Ben na lang. Ben. Yan. Ben. Okay. At ang score naman ni Ben, sabihin natin is nasa 5. Sabihin natin nasa 5 ang score ni Ben. So let's just say 5. Ayan. So 5 is 2 closing bracket. Therefore, it should be right, no? So, sa part na to, no? Sa part na to, i-mention na natin yung key values ng dalawa nating student, no? For us to know if magpa-pop out sila mamaya sa ating screen. So, dito sa part na to, no? Sa ating pangalawang lines is that papalitan natin ng value ng isa nating student. Sabihin natin itong si John. Kunin natin itong si John na lang. Itong ating first value. Papalitan natin ng value niya. Gagawin natin 20 ang kanyang score. Sabihin natin ang sa nakalagay ito sa ating screen is that yung si John, meron siyang number 8 o yung score niya is 8. Sabihin natin gusto natin palitan. Gawin natin 20 ang kanyang score. So sa part na to is lalagyan lang tayo ng variable name and papalitan natin yun. I-measure lang natin ang kanyang key value so that mapalitan natin ang kanyang score. So let's put here, no? Names. Ayan. Is equal to, I'm sorry, I'm gonna use a box bracket, no? Now, dito natin nalagay yung key values ni John. So, sa key values na to is 11000. So, we're gonna put 11100. Ayan. Okay, ayan. Ayan. I'm gonna put a close box bracket, no? And then, I'm gonna use another box bracket. Kung saan, dito ko na i-mention yung kanyang pangalan. So, John. Ayan, John. Okay. So, John is equal to 20. So, sa part na to, parang tatanggalin natin either one of those students at yung isang student, yung first student natin, papalitan natin ang kanyang score, which is yung 8 magiging 20. And either one of these 3 students ay tatanggalin natin ang isa dyan. So, let's just further, no? Let's use a command delete or yung del sa Python. Del, ayan, no? Let's say sa part na to, gusto ko tanggalin si Beam. Itong si Beam. So, ang kanyang key na to, ang ating key dito, no? Si Beam is yung meron siyang 11001. Yun ang kanyang key values para mahanap natin si Beam. Para matanggal natin si Beam, kailangan natin gamitin ang kanyang key value, which is yung 11001. So, in this part, I will mention here the key value, no? So, open bracket, and then the number 11001. Yan. Okay, and then close bracket, no? And then, sa part na to, is that we will gonna print the names, no? We will gonna print the names. Then, ayan. Names. Ayan. So, this is the whole code. This is the whole code natin, no? Kapag niran natin to siya, ang dapat mag-outcome dito, itong si John na ating first student, na ating first value, no? Ang kanyang score, dapat mapalitan siya ng 8 to 20. Therefore, dapat pag niran natin ang code, ang lalabas na kanyang score dito is 20. And yung sa third part naman is yung delete command. Kumbaga, dapat ang lumabas doon is yung mawala si Beam. Wala na si Beam sa listahan. Kumbaga, matitira mamaya pag niran natin to is dapat si John na lang at yung si Ben. So, without further ado, let's run the code. So, this is the whole code, no? I believe wala na tayong mali dyan. So, let's just run the code, no? Click run.
And there you have it, no? Sa part na to, sa result natin, no? Ang process ni John, ang value ni John from 8 naging 20 na siya. Dito is John, ang kanyang score is 20. Ang kanyang number is 20 na. Yung kanina is 8, ngayon naging 20 na lang siya. And dito naman sa ating second part, no? As you can see sa screen natin, nawala na po si Bing. Wala na po dyan si Bing. Ibig sabihin, therefore, our coding is successful. So this is the overall outcome. This is the overall result ng ating code. So that's all the example of dictionaries. I hope marami kang natutunan sa akin. And that's all. Thank you.